Mainit na balita. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses. Namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support President. her. Kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support her. Nako, napakatindi ho ng birada na yan itong si Manong Chavit dito kay BBM. Kesyo nagka-Alzheimer's daw ho itong si Bongbong noong nanalo na siya. Hindi na daw ho niya kilala itong si Manong Chavit na isa sa nagsulong sa kandidatura niya noong 2022 presidential election. At dito ho sa video na to, nako, itong si Tito Soto, meron na namang pahagig. Nag-aangas na naman ho. Akala mo talagang tigasin. Pero bago ho natin pag-usapan yung mga birada na yan itong si Tito Soto at nitong si Manong Chavit, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo dumako dito sa video na to ni Manong Chavit, pasadaan ho muna natin itong pag-aangas nitong si Tito Soto. Masyadong stricto. O yan na nga ba sinasabi natin? Hindi naman ikaw ang pinatutungkulan nitong si Mig Zubiri. Ang sinasabi, itong si Ping Lacson masyado daw stricto. Guilty as charged. Ang yabang naknanto ko. Masyadong stricto dahil alam mo yung parliamentary proceedings, ganon. Walang yan. Pagka ba alam mo na yung parliamentary proceedings, stricto ka na kagad. Hindi. Ang naging tunog mo sa mga dadatnan mo sa Senado, nagmukha kang aso ni Tambaluslos. Yun ang naging problema mo, Brad. Sa aminin man natin sa hindi mo na lang mabawi yung mga binato mong banat sa dadatnan mong Senado. Kaya ngayon, stricto, guilty as charged ka na kagad. Hindi yun. Hindi ka mananalo dahil masyado kang stricto. Si Chis Escudero, hindi stricto. Kung makapagsalita ka, nuknukan ka ng kayabangan, ano ka lang naman, comedian ka. Yang si Chis Escudero, abogado. Di ko kinakampihan si Chis. Pero kung tayo papipiliin dito, nakita nating nagsalita yung mama na yan, parang aso talaga siya ni Tambaluslos kung kumahol. Kung tayo papipiliin, mas pipiliin ho natin si Chis. Kung papalitan ng pamunuan ng Senado at ipapalit din yung mama na yan, huwag na ho tayo magpalit. Anak ng tokwa. Pag nagsalita siya, especially sa impeachment, daig pa ho niya yung mga congressman. Kulang na lang i-convict itong si Vice President Sara Duterte. Ito, if that qualifies me for the Senate leadership, then so be it. Hindi ka nga qualify Nagtutunog congressman ka, senador ka na. Yun na naging problema mo dito, Brad. Anak ng tokwa. Di ba? Yun lang naging problema mo sa totoo lang, ha. Kung halimbawa, okay, sumama ka na sa alyansa, okay, walang problema. Sa lahat ng interview mo pagkapanalo mo, wala kang ginawa kundi busitin yung mga dadatnan mong senador sa Senado. Hindi, ganito ginawa nila Kasi ganito ginawa nila, mali yung ginawa nila Di ba? Forthwith. Sinabi na nga ni Ascuna, flexible yung forthwith na yan. Nung nagsalita na si Ascuna, hindi niya ilinabas yung forthwith niya. Yan ang problema sa'yo. Diba? Wala nang ginawang matino yung Senadong dadatnan mo. Kaya kahit na isama mo pa si Zubiri, yung si Lacson, na merong pa ka na dyan sa New Senate Building, gayong napakaraming nagugutom kung ano-anong pinag-aatupag. Diba? Magsama-sama kayo. Diba? Isama nyo na rin si Risa Ontiveros. Anak ng tokwa. Noong panahon ni Tatay Digong na digong yan. DDS na DDS yan. Duterte supporter yan. Pag nagpapa-interview nga, kaibigan ko mga Duterte. Kesyo ganito, kesyo ganyan, di ba? Ganyan ang birada niyang mama na yan. Ito. Papakita ko lang ito mga kababayan, ha. Mamaya ka na, Benny. Mamaya ka na. Marami ka sa akin, Soto. Ito mga kababayan. Ito bang ka-qualification na tinutukoy mo, Brad? Yan hindi ko pinagtatanggol si Chis. Ayoko din si Chis. Kung tayo tatanungin dito, Rodante Marcoleta, Senate President natin. Pero kung papipiliin tayo,
Binibida mo na ika nga yung independence ng Senado. Pero kung nagsasalita ka, pag nagsasalita ka, daig mo pa yung congressman kung makahimod sa tumbong ni Tamba. College, abogado, masters, hindi ko alam naman, master si Chicks, di ko alam. Master ni Harty Banglista, di ko alam. College, comedian, yun lang. Huwag mo kaming paandaran sa parliamentary proceedings mo. Marunong din magbasa yung mga dinatnan mo dyan. Kung yung mga rules lang na sinasabi mo na iintindihan mo at kung sakaling maging Senate President ka, ipapatupad mo, huwag na tayong maglokohan. Kasama ka sa alyansa ng mga mambubudol at kung makapagsalita ka para kang congressman, pues manahimik ka. Tito Soto, eto mga kababayan, rekta na ho tayo sa naging interview nitong si Manong Chavit. Yan, kumalma na tayo, di ba? Kasi guilty as charged, guilty as charged. Ano lang to? Anong guilty as charged? Pakialam namin dyan si guilty as charged na yan. Ha? Soto, langya ka talaga. Oo, eto. Wala tayong pinipake news dito ha. Sinasabi lang natin, yung mga narinig natin sinabi niya, pagka meron siyang interview, parliamentary proceedings, mali ang ginawa nila, dapat ganito ginawa nila, ganun dapat. Kung ako yan, ganito yan, ganun yan. Dinaig pa Korte Suprema, anak ng tokwa. Ibang klase talaga, oo. Ito na, kaya ano na ho tayo, Manong Chavit. Manong Chavit, kwento mo sa amin. Paano mo nasabing nagka-Alzheimer siyang si Bongbong? Game. Manong Chavit, in this book, you answered 700 questions that were thrown at you by this Polish author, Maciej. Ngayon po, at the forefront, we'll ask you 7 tough questions. So, tamang-tama meron po dito mga related sa inyo that are now relevant again. 25 years ago, nasa sentro kayo nung expose on weteng and illegal gambling operations that involved Atong Yes. Ang and then President Joseph Estrada. Yes. Nauwi ito eventually sa impeachment and sa conviction ni President Erap for plunder. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sa Bungeros. Ano po yung palagay niyong dahilan? Bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng weteng, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities. And eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba this time with the issue on Sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukonvict yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, nababaliktad nila sa hustisya eh. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kawan, nababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang... dapat ba ma-review rin yung mga... madisiplina rin yung mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. Palagay niyo po ba malaking bagay ang nagagawa ng pera when it comes to our judicial system? Nababago na lang, nabibili yung mga testigo. Maraming mangyayari dyan dahil wala tayo isang salita. Dapat mayroon tayo isang salita, aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling eh. Dito, ordinary na magsinungaling. Well, dapat dito, paparusahan, dapat lalo na pag under oath, pwedeng ma-perjury. Pero hindi po ba ito na i-enforce? Wala eh.
But back then, nung nagkaroon po ng itong issue na ikaw po yung naging whistleblower nung time na merong issue on the wedding, ngayon po ba, kamusta na ang relationship nyo ni Atong Ang? Okay naman, nakiusap. Sige, uwi ka, pero tumestigo ka. Tumestigo naman siya. Yun po yung time na yun, back in the year Ang 2000. ano doon, ng impeachment, everybody akala atras ako. Kasi oras na sinabi ko, hindi ko matras. Pag sinabi ko, yun na yun. Kasi kung atras ako, yun ang kabilin-bilin na ng tatay ko. Kung may sinabi ka, kailangan gawin mo. Kung mawalang credibility mo, nobody will believe you anymore. Wala kang kwentang tao. So nung sinabi ko, sigurado ko hindi ako atras. Well, of course, mga iba, atras yan, sa pressure. Mga abogado ko, lawyers, lahat. Huwag kang lalaban. It will be against the word of the president and you, and he's a very powerful president. Pero ako, isa lang ang rason ko is survival. Kung hindi ako lalabas, mas madali nila akong patayin eh. Sinungaling pa ako. So, tinayuan ko talaga na... Kaya hindi na ako nalito sa Senate dahil tutulad ang sinasabi ko. Never nagsinungaling ako. No regrets po No that regret. time. Ngayon, Although, ang ano ko lang, kaibigan ko, so right away, nagkaibigan kami ni paring Erap. so ngayon po reconciled na rin kayo ni former President Erap. Yes, nagpupunta na sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. Right away, nung nag-umpisa yan, nung namatay nung nanay niya, nagpadala ko Bulaklak. So, siyempre, nagtawanan sila doon na, si Chubby, padala Bulaklak, dapat siya nandito, sabi. May nagsabi, dapat daw nandito ka. Pupunta ka agad ako. Nagulat lahat sila. Because I'm not guilty. Yeah, so ginawa nyo lang yung naisip nyo Yes. dapat yung gawin back then. Kayo po ni Atong Ang and Gretchen Barreto, nakakasama nyo po ba sila? How would you describe their relationship? Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa bungan. Although kasosyo siya sa sabungan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa Sabong? Yes. I believe na investor lang si Gretchen. Meron pong kaming picture dito with Sabongeros and lumabas itong litrato naman kung saan si Alan Bantiles, yung Sabongero na whistleblower, ay kasama kayo sa isang gathering po along with Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Kilala niyo po ba si Alan Bantiles? No. Nagkita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala eh. Siyempre sa occasion, marami akong namimit na tao. Ang dami nga nagpapapicture sa akin, hindi naman makahindi. Meron para ako nakapicture na drug lord. Yun nung po-picture sa'yo, drug lord. Hindi ko alam. Kasi even the president before, President Duterte, may nagpapapicture. Hindi mo kasi mapili eh. Kakayan, masama ka ba tao? Baka hindi ka pwede. Oo nga naman. So, lalo na for Filipinos na nasa kultura pag natin. papicture, sige. Yun. So palagay niyo po ba may credibility siya to be a state witness? Kayo pinagdaanan niyo rin yun na you had to be a state witness doon They have to be consistent. Kung anong sasabihin nila, dapat, kung hindi totoo yung sinasabi, madaling malito eh. Mahirap ang sinungaling. Tignan mo lang sa mata nila, kukurap yun pag nagsisinungaling. Tsaka yung consistency siguro ng Oo, mga ako, sagot po. baski tignan ako sa mata, hindi ako babago dahil totoo lang sinasabi ko. Mahirap ang sinungaling. At yun ang number one na ano ko sa buhay, hindi ako nagsisinungaling. Nobody is perfect. Pag nagkamali ka, say sorry. Simple lang. Yung mga iba kasi, tinutuluyan na. Maski sinungaling na, tinatayo na sinungaling. Balang araw, mahuli ang mga yan eh. Yung kayo po yung, na-involved din po ba kayo sa sabong at any point dati? No. Nagsasabong ako ever since. Nung bata pa ako, nagsasabong na ako. Pag iniimbit ako, maski na hindi ako makapunta, papadala ako ng mga manok para lang sumali. Then, pag ako naman nagpa-derby, sumasali sila.
Parang nag-iimbita sila, nag-iimbita rin ako para sa paderby ko, paderby nila. Kanya-kanya kasing schedule. So you and naglalaro po kayo ng sabong pero never kayo nag-invest or nag-operate ng sabong? No. Totoo po ba na minsan yung betting sa sabong umaabot ng mga milyon? Yes, million. 4 million, 10 million, gano'n. Per person? laki, no? Or Yeah, pero sabong. yung pa- Pagka per sabong? nagpustahan, 2 manok. Parang mahal pala talaga na Oo, kung minsan kasi yung kalaban mo, magaling yung manok niya, pinupustahan niya ng marami. Nagkataon na magaling yung manok ko, pupusta ko rin. Pero nasa kultura talaga natin mga Pinoy itong sabong dahil pa sa mga panahon ng Correct. Kastila. Yes. Paano po din yun naisip na ngayon, do you think meron talagang dahilan bakit paano nauwi dito sa mga missing sabongeros? Well, iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung dademanda mo kasi walang mangyayari. Iyon naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila, hindi tama yun. Mali na Dapat yun. lang pinarusahan. Kahit tayo, turuan na lang ng leksyon. Gulpihin na lang, pero wag mong... Kasi ano yun di ba? Pagka kinuha mo na yung buhay ng isang tao, kahit nga yung panggugulpi, mali nga din yun kaso nga, dapat on the spot, maturuan na ng leksyon, di ba? Kung gulpihin lang, pero wag gugurguhin, kawawa naman. Di ba? Pera lang naman yun, yung pera. Kikitain mo naman yan, pero yung buhay, pagka nawala na yan, di mo naman ibabalik yan. Etong kung sino man ang may gawa dyan sa mga nawawalang sugarol na yan, at siya ang napagbubuntunan ngayong mga panahon na to. Tingin ko ngayong mga panahon na to, pinagsisisihan niya na yung naging desisyon niya na yan na dinispatcha niya yung mga mandarayang sugarol na yan, di ba? Yun lang naman ho yun. Okay lang, gulpihin nyo, bigyan nyo ng black eye, di ba? O yung pinangsesenyas nila, pag nagsasabong sila, paliin nyo lahat, pero buhay nyo. Huwag yung gugurgurin, di ba? Yun nga, mali na yun. Ang sinasabi dito ni Manong Chavit, nung unang panahon, ganun daw. Kung tayo nang papipiliin, gugurgurin mo o gulpihin na lang siguro. Di ba? Tingin ko di na uulit yan. Magugulpi ka ulit di ba? Kaso mga kababayan, ginurgur, yun na, wala na, yari. Tuloy. Saan lang. Yung mga, kung meron pong Kung pumatay, dapat meron parusahan yun. hindi mo ba avoid yung mandadaya ever since Paano Kasi po ba yung sabong, nagkakadayaan sa national, sabong? natin national, national na laro ng Pilipino Ever since. Yeah, actually, nababanggit din siya sa mga lumang batas natin. Talagang nanggaling sa mga Kastila. But Hindi mawawala paano yan. po ba nagkakadayaan sa sabong? Ano yan pastime yan yung tipong wala yung mga unang panahon, wala silang laruan, wala silang video game, wala silang Mobile Legend. Ang napagtripan nila, yung mga manok nila, yun ang pinagsabong-sabong nila. Kaya yan, meron tayong Marami. Nung araw, yung tari nila, yung lason, pag nasugat siya sa balok, mahapdi yung takbo na. Kaya pinupunasan na ngayon yung mga tari. So may history pala talaga ng pantadaya. Meron. Yung mga iba naman, binabali yung buto para pag bitaw, nababalik agad yung Kawawa pakpak naman. nila o yung buto sa paa. Nahalata naman agad. Sa mga pumupusta po, paano sila nakapangdaya? Yun nga, alam nila yung manok na matatalo. Kaya doon sila pumunta sa kabila. So may kakutsaba rin sila dun sa mga may-ari ng manok. Yes. You've also been known as a political peacemaker. Ikaw lang yung isa Yan. sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Yeah. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency, dahil dinaya lang, sabi niya,
tawagin mo muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President. Ay, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. Nako. COVID. So, nakiusap ako sa Correct. Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga bang nangyari So, ayaw na niya. So in the end? So, kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Naman yan. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon naku po ba? Grabe talaga yung Bongbong na yan. Grabe talaga yung Bongbong na yan. Lahat pala, pati aeroplano, pinagamit ni Manong Chavit ngayon. Wala na siyang alam. Lang niya talaga to. Ano yan? Lesson learned na yan, Manong Chavit. Next time, huwag ka nang tutulong ng Marcos dahil yung mga Marcos na yan, mga manggagamit yan, okay? Next time. Kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil Nako! hindi na kami kilala. Wait, Hindi natutulong sa mga Marcos. Senator Amy, sorry. Wala na mga manggagamit kasi kayo Naku, mabigat ho yung binitawan na yun itong si Manong Chavit. Sana Manong Chavit, hindi ho kayo isunod dito kay ano pangalan ito? Kay Atong sorry. Hindi, may pattern mga bilyonaryo tinatarget nitong bangag na administration. Sana Mayor Chavit, hindi ho kayo, Gov Chavit, hindi ho kayo isunod kay Ate Stacy. so May ngayon po, naman ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang... Nabudol din itong si Manong Chavit. Palakpakan natin. Nabudol si Manong Chavit. Yan, sinasabi ko sa'yo.
Kaya yung mga OFW, yung mga kasamahan nating sumuporta dito sa bangag na to, huwag na kayong magtaka. Yung nagpahiram nga ng eroplano, hindi kilala kayo pa, anak ng tokwa. Nag-BBM lang naman kayo nun eh. Ito, eroplano na nga pinahiram, di pa siya kilala eh. Anak ng Petrang Garapata, di ba? Nabudol. Ngayon, yung mga Talyanista natin sa imadang mahihina ang pangunawa, mga walang utak, yun ang binabayaran ni Bangag para ipagtanggol siya.